Hello po, good evening po. Good evening po sa inyo dyan, Pinas. Binar kasi meron pa po kapag mga ang buka base po sa Madrid. We are Raymond Power Services po actually agency. Hello po, pasensya na po, naputol po. Hello. Magandang gabi po. Andyan po ba? Naririnig niyo po ba ako? Yes po. Ma'am, naririnig po ako, ma'am, mga madam? Yes, sis. Clear. Malinaw. Malinaw, salamat. O yun, Manpower Services po. We are based in Madrid, Spain po. So, to be clear po sa lahat, we are not an recruitment agency. We are consultant po. Consultant agency po, tawag dito. So, napuputo lang internet. So, yun nga po. Hello po. Pasensya na po at medyo mahina po yung connection po ng aming internet. So yun na nga po, kayo po lahat po naka-follow po kayo dun sa page namin sa Rainman Power Services at saka kay Miss Madel. Ano po, so may idea na po kayo kung ano po yung mga hiring namin sa Poland. Wala na nga, close na yung store. Sir Info, pwede pong pa-mute po yung inyong, ang inyong microphone po. Hello. So ayan na nga po mga madam. So yun po yung mga job offer po na meron po kami sa Poland. Start po tayo sa factory worker, welder, driver, massage therapist, ano pa ba? Wait lang po. Ayan, yung mga hiring po natin sa Poland, manual packer, factory worker, warehouseman, welder, electrician, concreter, plastiner, tapos yung mga road construction worker po, stucco worker, and steel fixer. Meron din po tayong massage therapist, taxi driver, ayun, ano pa ba? Parang alam na ako dyan. Delivery driver po.
So lahat po yan mga madam is may job offer. Either nandiyan po kayo sa Pilipinas mag-a-apply, legal po lahat ma'am ng mga job order na aming ino-offer sa mga aplikante. So yun nga po yung aming pong service fee as a placement fee ay nagkakahalaga ng 280,000 pesos po. Yun po ay all-in na. Lahat na po yun. Kasama po ang inyong ticket. Kung itatanong nyo po kung meron pong OEC, yes, meron pong OEC kasi legal po nating i-apply ang inyong mga papers, ang inyong working permit. Tapos, okay, yung salary po, i-discuss ko. Yung salary po ng mga sa manual packer, so kailangan namin ng 50 person na manual packer bound to Poland. So yung salary po ng manual packer is nasa fixed na po ito 3,490 zloty or 799.74 US dollar. Tapos naman po sa warehouse worker, so kailangan po namin ng 50 applicants. Ang sahod po ng mga yon ng warehouse worker is nasa 3,500 zloty. Sa dollar po, 820.60 US dollar. Yun. Then yung sa taxi driver, 1,575. Yung welder po natin, 1,350 euro. Truck driver, 2,500. Kung meron po dito mga driver na may experience po sa pagmamaneho ng mga malalaking sasakyan, medyo malaki po yung offer natin doon, nasa 2,500 euro monthly. Kasama na, I think free accommodation na po yon. Kasama na doon, so bali food na lang, food allowance na lang yung inyong ipiprepare. Then sa construction worker, kung meron po dito may mga experience sa construction, yung salary po ng construction worker ay 1,600 euros. Then yung sa delivery driver po, yung gamit nila is bike and scooter, yung ang salary po nila doon na ino-offer is 1,800. Lahat po ng mga mag-a-apply ng driver should have a driver license po, valid. Then pagdating po natin doon sa Poland, I think i-convert po yung license ninyo sa Europe license sa Poland. So, ang mag-aasikaso na po nun ay company po na mag-hired sa inyo. Ganun po. Tapos, ano pa ba? Yung sa payment po natin, sa processing po, hindi nyo po buong babayaran yung 280,000 mga madam, mga sir. Bali, ang ating pong first and initial payment ay 75,000 para ma-process po natin yung inyong application, yung inyong working permit. You have to settle that amount po. 75,000 pesos is initial payment po para po sa processing ng inyong working permit. Then after that po, before that po pala, at you are decided to apply po, bago po kayo magbayad, sendan nyo po muna ako ng inyong CV, then yung inyong mga requirements. So we can screen that po muna bago po kayo mag-proceed. Then we will let you know po kung ang inyo pong kung nakapasa po kayo sa criteria ng mga trabaho na na gusto ninyong applyan. Then when you are decided po na mag-apply, so i-advise nyo po ako kung i-advise nyo po kami dito kung magsisettle na po kayo ng inyong payment para sa processing po ng inyong working permit. Processing po ng working permit takes 5 to 6 months po. 5 to 6 months. Once na ma-receive po namin ang inyong payment, so we will let you know po kung anong date po kayo mag-start ng inyong counting. Basta 5 to 6 months waiting for the processing of working permit po. Then kapag lumabas naman na po yung anyong working permit, no, saka nyo po isi-settle yung another 102,500. Pag lumabas na po yung working permit, no. Then for that naman po, mag-start na po tayo na mag-arrange ng inyong mga dokumento. Kukuhanan na po namin kayo ng slot para sa inyong mga visa appearance. Then yung mga NBI nyo,
madali lang naman pong kumuha ng NBI, ay wag na muna po kayong kumuha ngayon. Kasi baka may expiration po yun. Antayin nyo po na lumabas yung working permit nyo, saka po kayo kumuha ng NBI, hindi po kayo madoble-doble ng bayad. Kasi may expiration po yun, no? Isang buwan lang po ang expiration ng NBI dyan sa Pilipinas. So yun po yung advice ko. Meron kayong bank statement, then yun po, ano pa ba? Basta maglaan po kayo ng 1 taon para hindi po kayo mainip. Ilagay nyo po sa isip nyo na in 1 year. Bigyan nyo kami ng 1 taon para mapaalis kayo dyan sa kung saan man bansa kayo nandoon. Kasi ayoko naman pong sabihin sa inyo na in 6 months makakaalis na kayo kasi hindi naman po ganun kadaling mag-process ng mga papers po ninyo. Hindi naman po tayo sa Taiwan or sa Middle East nag-a-apply na it takes 1 month lang makakaalis na kaagad kayo. Need po ba ng bank statement? Yes, Ma'am Chow, na kailangan po natin ng bank statement mo. Ayan naman po ay requirements lang sa pagkuha ninyo ng visa, sa pag-a-appearance po ninyo ng visa. So, yun po. At least, kahit siguro may 150,000 kayo sa bangko nyo. Pwede na po yun. Hindi naman po yun kukuhanin. Basta, parang ano lang yun, documents ba? Na isa sa mga requirements sa pagkuha ng visa. Medical, paano po bumagsak sa medical, magbabayad? Ma'am, sa case to case po yan, ma'am. Sa medical, ma'am. Kung alam nyo po, ma'am, na yung you are not capable po na alam nyo po sa sarili nyo na meron, like, for example, kung alam nyo po sa sarili nyo na meron po kayong tuberculosis, yung mga ganun sakit na hindi pwede sa ibang bansa, ay advice na wag na lang po kayo mag-proceed. Hindi naman po sa dini-discourage po kayo, pero alam po naman natin na pagdating po sa ibang bansa, yan po yung number 1 na kailangan cleared kayo sa ganung klaseng karamdaman. Pero kung mga high blood, I think hindi naman na po yun masyadong big deal. Malabo ang mata, about. Ma'am, meron naman po kayong eyeglasses siguro, no? Tapos tawag dito, in general po, ma'am, basta wala po kayong yun lang naman po yung kadalasan na sinecheck po doon diyan sa Pilipinas, sa medical diyan sa Pilipinas, no? So, kung alam niyo po sa sarili ninyo na meron po kayong karamdaman na hindi po kayo makakapasa sa hindi naman po sa pang-discourage, huwag niyo na like for example, ma'am, paano ba? Na-denied po kayo sa visa kasi po hindi po kumpleto, pero never po yung mangyayari, hindi po kumpleto yung mga requirements na binigay namin sa inyo. Kung ang kakulangan po kung bakit po kayo na-denied is pagkukulang po ng namin ng consultant, we will re-appeal po. I-re-appeal po namin ang inyong visa appearance hanggang 3, ma'am. And then kung ang inyo naman pong ikaka-denied ay pagkukulang ninyo as applicant, wala po kaming mai-refund sa ano na yon, sa case na yon. Basta ang magagawa po namin, i-re-appeal po namin kayo hanggang 3 appeal. Kapag hindi pa rin po kayo nakapasa, so I think wala na po kaming magagawa doon kasi on our part po, ginawa po namin yung best namin. Yes. Diba? Kasi lahat, bago naman po kayo sumabak sa
visa appearance, lahat po ng mga dokumento ninyo is amin pong ipoprovide. Lahat po ng mga kailangan ninyo sa interview sa consul, ipoprovide po namin yun. So kayo po, sa sarili nyo po, kayo na po, sa inyo na po nakasalalay kung paano nyo po ipapasa ang visa appearance. Thank you po. See you. Sa inyo na po yun nakasalalay. Tapos, ano pa po ba? Ayun nga po, it depende po yung refund. Kung refund po yung tinatanong nyo, is case-to-case basis po yun. Magre-refund po kami kung kasalanan po ng agency, kung pagkukulang po ng consultant ang inyong ang dahilan ng inyong pagkaka-denied. Like for example, in the middle po ng application ng inyong working permit, biglang nagbago po yung isip nyo. Bigla pong nagbago yung isip nyo, ayaw nyo na lang pong ituloy. Hindi po namin yon kagustuhan. Kagustuhan po ninyo yon mga madam. Bale, wala po kayong mariripan galing sa amin kasi kayo po yung nag-decide na mag-back out sa inyong application. So, hindi po namin yun mariripan kasi ibabayad po ninyo na 75K sa initial payment is ibabayad din po namin yun sa aming sa company na pag-a-applyan po ninyo. So, wala kaming mai-refund sa inyo. Yun. Meron po kayong mga question pa? Ma'am Chona, wala po kaming direct na application na job order going to Spain. Hello. Tapos naman gagaling. Hong Kong. Hong Kong. Opo. Si Ma'am Chona. Na lang pa yun. By next year, ma'am. May awaan Diyos. Opo. Hindi pa, no? Tentative pa lang yan. Hindi pa rin sure. So yun ma'am. Bali ma'am, Ma'am Chona, mag-message ka sa amin sa WhatsApp. Tapos from time to time, i-update ka po namin about doon. Kung gusto nyo po is direct papunta dito sa Spain. Wala din sa direct, pero yun. Wala pa rin direct, pero I think we can do some other way po para doon po sa kahilingan nyo. Hello po madam, paano po pag di pasado sa interview sa consul pero okay po ang mga paper? Pwede po ba ulitin or maulit ang interview? Baka sakaling ibigay ni Lord po kung nakaipon po. Pag nakaipon po at makastart po sa inyo, mag-apply po ngayon. Andito po ako sa Jordan. Yes ma'am, yun po yung sinasabi ko sa inyo na pwede po nating i-reappeal. I-reappeal kung hindi po kayo makapasa sa unang interview nyo ma'am, pwede po namin kayong i-reappeal hanggang 3 beses po. Required po ba ang vaccine? Ang vaccine naman po ay para lang sa travel documents. Hindi po yan kailangan sa pagpapa-appearance, sa pagkuha ng visa, ang vaccine. Paano po kung malabo ang mata? Paano po bumagsak sa medical? Magbabayad po ng processing fee. Isang taon po ba ma'am? Ano po ang name ng agency nyo ma'am? Rainman Power agent, Rainman Power po ma'am, we cannot give you po the name of our partner agency po diyan sa Pilipinas. Basta once you process your application with us po and na-provide na po namin yung inyong working permit, saka po namin kayo i-endorse sa aming tie-up agency sa Pilipinas. No, wag po kayong mag-alala kasi hindi naman po kami hindi po namin ilalagay ang pangalan ng aming business dito sa Spain kung kami po ay scammer, kung kami po ay hindi legit. Ano po? Tapos meron po kaming agency dito diyan sa Pilipinas, yun nga gaya po ng sinabi ko, i-endorse po namin kayo sa kanila once na nagpa-process na po kayo sa amin. Salamat po. May successful applicant po ba kayo sa Pilipinas? Yes, Ma'am Marge, meron po. Ngayon po ay actually meron pong pa-flight ngayong araw na to. Galing Pilipinas. Yun. Ako po pamilya ko po, tatlo ko pong pamilya. Isa ko pong kapatid ko, 2 pinsan po, in-apply ko din. So they are waiting also sa working permit din po. Huwag po kayong mag-alala kasi
anak po ni Madam Regina. So, wag po kayong mag-alala kasi bago po kami tumulong sa iba na sa ibang tao, ang unang-una po naming tutulungan is yung mga pamilya po namin para meron kaming para meron kayong assurance ba na we are po legit. Ayun po. Pwede po kayong magtanong kung meron po kayong mga tanong. I-unmute niyo na lang po yung inyong microphone. Ma'am Esralyn, may tanong ka? Ma'am Ann, meron po kayong tanong? Ma'am Joy? Kayo po, sir. May tanong po kayo? Si sir na naka-iPhone? Si sir lang yung naka-open ng camera. Sir, magsalita ka na lang. Para hindi ka na mag-type. Yes po, yes po. Apo. Po. Ma'am, mali talagang ganun po kalaki yung yung sa placement fee. Kasi alam ko po sa PUA may mga processing po na batas na hindi po ganun. Malaki po, bakit po ganun kalaki? Kasi sa Euro po yan. Apo. Hindi po katulad sa Asia. So, ibig sabihin, at saka po, tanong ko ma'am, wala po bang age limit? Kasi kung halimbawa, mag-process kami, tapos qualified kami, tapos yung age limit, kasi madalas po kasi, bumabagsak sa age limit, kahit pumapos sa medical, nangyayari po kasi ganun. Mm-hmm. So, pasado na kasi alam po dito sa Asia, mahigpit ang age dito. Pero, ang pagkakalam po, kung totoo po dyan sa Europe, hindi naman masyadong mahigpit as long as qualified, kumpleto ang requirements. Opo. And yun po, okay po naman ang medical. Tama po ba, ma'am? Opo, sir. Sir, about po dun sa sinasabi ninyo na bumabagsak sa age limit. Bale, sir, kaya nga po tayo, sir, nag-i-screening po tayo ng mga documents nyo, ng CV nyo. Kaya po, nagpapasend po tayo ng CV ninyo, ng inyong passport para ma-validate po natin kung qualified po kayo sa age na hinihingi ng company. Bale, actually, sir, hanggang 45 years old yung tinatanggap naming aplikante. So kung kayo po ay above that 45 years old, sa amin pa lang po i-decline na po namin yung application nyo unang-una para hindi na po kayo mag-effort, magastusan, magsayang ng oras. Tapos sir, about naman po dun sa sinasabi niyo na meron po tayong mga na meron tayong POEA na walang na hindi na nanghihingi ng placement fee. Sir, syempre tawag dito sa amin po, ang company po kasi yung kumukontak sa amin, tawag dito. So, kailangan po namin din magbayad din po ng pagpapaprocess ng inyong mga document po. Tapos dun sa 280,000 po, kasama na po dun ang inyong ang inyong ticket po. So, kahit naman po dyan kayo mag-apply sa Pilipinas, sa mga agency diyan sa Pilipinas, meron pa rin po kayong babayaran. So, yun po, yung ano pa po ba yung tanong nyo, sir, na hindi ko pa po nasagot? Ano pa nga po, sir, yung tanong ninyo? So, parang okay na po, ma'am. Bali yung sa age, po kasi, yung age lang, tapos yung medical, lang po. Meron po pala kaming mga factory na pwede sa 50 years old. Hanggang 50 years old po. Okay po, ma'am. Okay, kasi 45 po kasi. Ilang taon na ho kayo, sir? Kasi po, sa skill po naman ako. Actually, ang ko po dati is sa utility, tapos may driver's license din po ako. My problem is baka sa factory worker kapag sabi nyo 45. Alam ko po sa ibang skilled workers, may nakikita akong, hindi ko alam kung totoo po yun, na hanggang 50, nag-accept pala especially skilled. Diba, driver, utility, pwede pa yung 50 years old. Kaya nga po tinatanong kung pwede in case mag-apply po ko sa inyo, pwede pa yun as long as factory workers. Opo. So, sir, ano po ba yung a-applyan nyo, sir? Driver? Driver or factory worker? Siguro po kasi factory kasi yung pong driver's license ko, we need to renew. Re-renew pa po. Bahala ko pa lang po, ma'am. By next year siguro, baka ma-renew ko na yun. Pwede po naman. So yung po tinatanong ko rin kung meron din pong utility or cleaners kasi po yun yung mga experience ko so far. Opo. Na-accept ko na po, Miss Madel. Salamat po.
Ayun. O, salamat sir sa question nyo. Belly, pwede pong mag-message kayo ngayon sa WhatsApp ng aming ng Rain Manpower. Then ano po tayo doon? Keep in touch po kung ano pong maging ano nyo, decision nyo po sir. Kung you're willing to proceed your application po. Then about po doon sa edad nyo, i-double check po natin para lahat po ay maayos. Hello, Ma'am Sige, ma'am. Estelita Espehon. Kamusta po? Hello po. Magandang Magandang gabi po. Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi po. Opo, ma'am. Salamat. Namin ng payment nyo. So, hindi kaka-receive lang po sa bangko. So, bali, hindi pa po namin na-withdraw. So, baka possibly tomorrow po. Then, isasend po namin sa inyo yung official receipt po ng initial payment ninyo, ma'am. Okay po, walang problema po, ma'am. Salamat, ma'am, sa Salamat. pagtitiwala. Opo. Yeah. Yes. Salamat. Yung inyo naman pong requirements ay na-validate ko na. So, i-update ko po kayo kung ano pa po yung mga kailangan ninyong i-provide upon visa appearance po. So, kasi yung mga pinauna ko lang po sa inyo is yung po yung requirements para sa pagkuha ng working permit. Sige po, ma'am. Ayun. Sige po. Update ko po kayo sa email, ma'am. Sa email po tayo mag-uusap, no? Opo. Sige, salamat. Welcome po. May mga katanungan pa po kayo. Sir, nakausap ko po kanina. Ano pong pangalan niyo, sir? Ano po, Romel po, ma'am. Romel. Ano po? Sir, pwedeng i-type po para malaman ko po kapag nag-message ka po sa WhatsApp na para ma-notify ko po na kayo po iyon. Opo. Ma'am Esralyn, mayroon po kayong katanungan. Ikaw po, Ma'am Marge. Si Ma'am Ann. Ma'am Malayfil? Hi, ma'am. John, Thank you po nakapag- sa pag-accept. Ma'am Ma'am, Malayfil, sino po? yes po. Sorry. Sino po ba? Hello po. Sige po, may tanong ko kayo. Sige, ma'am, Ma'am. open ka ng camera. Para nakikita ko po kayo. Kasi nasa nasa bed na. Ma'am, matanong lang po kasi nagre-require din po pa ba ng vaccination? Hindi naman po required ang vaccination card, ang vaccine sa visa appearance. So, travel lang yun, ma'am. Travel documents lang. Kapag halimbawa nakapasak ka ng visa mo, you're ready to travel na, so dalhin mo rin yun. Kailangan yun. I-keep mo lang. Bakit wala po kayo? Yes po. Wala po. Hindi po kasi ako nagpapabaksin. Tapos vegetarian po kasi ako, ma'am. Kaya hindi ako nagtitik ng vaccine. Inisip ko kung baka po kasi ako, ma'am, actually interesado. Tapos ako na yung nagpasa ng ma'am, yung CV. We will double check po about i-double check ko po yung ano nga po pangalan niyo, ma'am? Ma'am, na-receive ko na, di ba? Na-replyan kita sa email, no? Yes po, salamat. Actually, ma'am, gusto ko na talaga mag-proceed. Yes, pero lang, kasi ganito, ma'am, nag-aaral kasi ako ng caregiver. Kaya parang yung budget ko ba? Yung budget ko sa caregiving. May pa ba, ma'am? May possibility po ba na makapag ng caregiving sa Poland or ba? Ma'am, meron kami inaantay, ma'am, sa London. So, pero hindi pa sa ngayon. May inaantay pa kami mga documents from the employer po. So if you want po, antayin natin yun. Kung meron kang experience ng caregiving, if you're willing to, since nag-iipon ka pa rin naman po ng pang-process, so it's up to you, ma'am. Kung gusto mo Poland or antay natin yung sa London. Pero meron po sa Poland, ma'am. So kami nag-offer. Sa Poland po ba yun yung caregiving na offer? Yun. Sa Poland po ba? Hello? Nawawala po. Ay, naku.
Bakit? Ano nangyari? Hello po. My God. Hi. Hello. Hello, Nawawala. Opo, mawawala na po. 30 minutes ko lang po kasi sinet itong ano kasi may meeting pa po kami ng alas 5. Pero gawa po ako ng panibagong link, okay? Isasend ko sige po dito. No, po. Sige po. Dito po sa ano na to. Iko-continuous lang po natin. Sige po. Okay, ma'am. Okay po. Or kung hindi man po ako makagawa ulit kasi meron po kaming alas 5. Meron po kami ng alas 5 kasi so chat niyo po ako sa WhatsApp. Gagawa po ako ng ano doon ng group chat natin sa WhatsApp. Yung pong lahat po ng nandito sa webinar ngayon, pwede pong i-message niyo po ako sa WhatsApp, then gagawa po ako ng GC doon. Rainman, Then we will continue po. Rainman. I-continue po natin ang usapan natin. It's either bukas po, kasi gabi na po dyan sa Pinas. Yeah, sige po. Sana yun. Ano po, Ma'am Joy, Ma'am Anita, Ma'am Chona. Hi, ma'am. Si Ma'am Ezra, si Ma'am Marge, Ma'am Ann, Ma'am Madel, Miss Madel. Gagawa po ako ng group chat. Ano po? Message po ako, ma'am. Chona. WhatsApp number. WhatsApp. Ate, ano nga WhatsApp number natin? WhatsApp number? 631. 88 Ito. 88 00 0066. Positive, may positive 34 po to. Positive, nasa na yun? Ayan. Lagyan nyo po ng positive 34 sa una. Ayan po yung WhatsApp number namin. Pakikisuyo na lang po. 880066. 631-880066. Ayun po. Meron pa po kayong mga katanungan. Thank you po. You're welcome, Miss Jonah. Pasara na po ba, ma'am? Sige lang po, tanong po kayo, ma'am. Okay. Ma'am, pero ano po, tuloy pa po ba yan until next year, ganun? Still po pa ba? Alin, ma'am? Yung ano ninyo, yung Yes, offer ma'am, kasi lahat po yung pinost po namin sa page, 50 in each category, 50% po yung kailangan namin, 50 na katao yung hinihingi. So, abot pa yan hanggang next year. Anong petsa na? Next month, November na. So, may update lang po kayo. By batch po ba yun, ma'am? Ganun. Ma'am? By batch po ba yun? Yung Yes, magpunta ma'am. na? Opo. By batch po. Opo. Ay, ilang years po ba yung contract, ma'am? May contract 1 year po. contract, ma'am. 1 year contract, then renewable po yun. It's up to you po kung gusto nyo po mag-renew sa same company or humanap po kayo ng much better na salary sa ibang company. Nasa sa inyo po. Yung sa farm po, ma'am, no? Opo. I see. Wala kaming farm, ma'am. Ay, ano po yun? Factory. Factory worker po. Drivers, massage therapist. Yung ano, ma'am, yung sabi niyo na ano, yung sa mushroom, ganun. Ayun po, mushroom picker. Opo. Hindi po yun farm. Okay. Ano po kayo nun? Isang malaking warehouse po. Ah. Ano rin, electronic generated din po yun. Hindi po siya farm na kagaya dyan sa Pilipinas na tataniman mo sa ano. Hindi po, isang malaking warehouse. Yes. Yung ano, yung mushroom na ano, kasi may ano din. Okay. Kasi dito parang naka-greenhouse yung sa amin. Pero Korean po yun. Bansa, ma'am? Korean. Yung Korean na na yung experience namin na mushroom, naka-greenhouse po yun, pero yung mga Korean technology, ganun. Opo, ganun din po sa Poland. Yes, Ma'am Ann, kailangan po may experience. May question pa kayo, ma'am?
Sige lang ma'am, hanggat hindi napuputol, free to ask your question. Pero ma'am, yun pong unang numbers na may 3-4 ata yun. Opo, may 3-4 po. Lalagyan niyo po ng positive 34. Positive 34, tapos yun na pong susunod, yung Apo. 68 na po ma'am. Tama po pa. Plus, ano po? Plus 54? Plus 54. 631-880066. Pwede rin po pala kayo mag-message sa messenger. Sige, ma'am. Sa messenger po ng page at saka sa WhatsApp. So bali, Nakita niyo po? Ito po ba yung ano ma'am, yung rain power? Yes ma'am, Rainman Power Services po. Ayan po. Message lang po kayo kung may mga katanungan po kayo or kung gusto niyo po mag-Zoom meeting po ulit tayo bukas po. Isesend ko po kay Miss Madel ang link. Kung lahat po kayo ay galing kay Miss Madel, isesend ko po kay Miss Madel yung link para maka-access po kayo. So, yes ma'am Anita, sige po. Ma'am, yung yung pagpa-process, ma'am, pag maka-initial process yun agad. Kami na po ba yung tawag dyan? Yung pagpa-process po, first initial, di ba, magbayad po kami, ma'am. Mawa-work na po ba yun, ma'am? Or Yes, ma'am. Pag mag-payment kayo ngayon, ma'am, so once na ma-receive po namin yung pera, yung inyong ibinayad, we will send you po the resibo. Tapos kapag na-send na po namin sa Poland, ma'am, yung inyong application, we will notify you po. Sasabihan po namin kayo. Tapos 5 to 6 months po yung waiting po, yung processing ng working permit. Tapos kailan po ba yun i-full pay, ma'am? Kapag ano po, bago po kayo lumipad, ma'am, papuntang Poland. Kasali na po ba yung mga requirements sa immigration ng mga papers na ipapakita, ma'am? Sa immigration po, ang ipapakita nyo lang naman po sa immigration is visa. Tapos yung mga documents na ipapakita nyo sa appearance nyo, sa visa appearance nyo sa consul, diyan sa BGC. Kasi yung mga ganun mga sabi na ma'am, yung mga, ano ba yun, OEC, opo, meron po. Kasi kaya nga po tayo merong agency dyan sa Pilipinas, sila po ang magpaprocess ng OEC nyo at wala na po kayong babayaran. Included na po yun dun sa 280,000 na ipabayad nyo sa amin. Okay po. Wala na po kayong aalalahanin. Pero yung sa visa appearance, ma'am, hindi sila naghanap ng vaccination or something? Na ano po? Vaccination card, ganun. Hindi naman po. Travel documents lang, ma'am, yan, yung vaccination. Okay. Pero ma'am, i-confirm ko po yan, ha? I-confirm Sige ko po. po yan para sure po tayo. Yes, ma'am. Kasi, Opo. nahanap din po ako, ma'am. Tapos na.